Maingay ngayon ang mga post sa social media ukol ito sa napabalita na warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcolita. Ang umuugong na balita ukol sa warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcolita ay may kinalaman ito sa plunder case na isinampa laban sa kanya. Maalala ninyo yung 75 million na hindi niya idineklara na doon sa kanyang susi. Ano ba yung susi? SOCE, Statement of Contributions and Expenditures. SOCE. Sinusumite yan. Yang susi na yan ay sinusumite ng bawat kandidato, malokal man o nasyonal, pagkatapos ng eleksyon, isinusumite nila yan sa COMELEC bilang compliance sa requirement ng batas. Ang 75 million na pinag-usapan dito ay hindi niya inireport doon sa susi. Kaya siya ay nakasuhan ng ombudsman ng plunder. At ito ngayon ang umuugong na balita na mayroong warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcolita. Wala pa namang masyadong kumpirmasyon ngayon at mula sa mga otoridad, lagi namang ganyan walang kumpirmasyon lagi, pero mamaya-maya konti magsisabi ng warrant of arrest. As of now, wala pang official confirmation mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kung talagang meron ng warrant of arrest si Senator Rodante Marcolita. Pero alam nyo, kapag may usok, laging may apoy yan. Kung ito ay lumabas na may information ay talagang malapit sa katotohanan na mayroon nga. Kaya lang ayaw pang ideklara ng officially ng ating mga taga-gobyerno. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw kung ano ang mga mangyayari. At maski si Senator Rodante Marcolita ay medyo nagugulang tang na rito sa balitang ito na anytime daw ay pwede siyang arestuhin dahil mayroon nang warrant of arrest. At ito pa ang isang balita. Ayon sa NBI, handa na silang isampa ang kasong human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor na ngayon ay identified na tumutulong doon sa 18 bodyguards na naglalabas ng kung anong mga akusasyon laban sa mga kinatawan ng gobyerno at kasali na rin ang media. Kasali ang media. Pinangalanan nila ang mga kasamahan ko sa media, si Ramon Tulfo at si Arnold Clavio, na hinatiran daw nila ng malita o supot ng pera, mga ganon. Kasama daw sila sa mga hinatiran ng pera at ayon ay sinabi nila doon sa kanilang nung 16 na kanilang pagtitipon doon sa EDSA na binyo nila. Magtataka lang naman ako kung baka sa susunod ako ng pangalanan na ito si Fred Padernos tumanggap rin ng malita. Tumanggap rin ng supot. Ang tagal naman. Ba't wala pa dito? Okay At yan ang mga umuugo ngayon. So, ang kasong ito na pinag-uusapan natin sa human trafficking, kung inyong maalala, isang Blue Hotel ang ni-raid ng NBI. At doon, na-discovery na yung video key bar, ay mayroong mga chiching. Alam mo yung mga chiching? Mga chikas? Meron na mga babae doon na alam na natin yan, pampaligaya ng mga nalulungkot na mga lalaki. At dahil dyan, sa operasyon ng hotel na yan, ay nakitaan siya ng human trafficking dyan sa hotel operation na yan. Kaya yan ngayon ang minagnify ng NBI at inimbestigahan ng mabuti at yun nga na buo yung kaso ng human trafficking. At ito raw ay handa ng isampa. As of ngayon na may binasa akong balita, handa silang isampa. Iwan ko lang mamaya-maya or bukas kung isampa na nila ito. At basta malalaman natin, maglalabasan yan sa mga balita kung ito ay may isampa nga laban kay dating Congressman Mike Defensor na ngayon ay kasama na sa mga Malita Boys. Yan ang mga balita na abangan natin. Kaya abangan na lang natin ang susunod na mga balitaan
upang kayo maging updated dito sa mga balita sa mga kaganapan sa ating bayan. Dini, dini, Dok Kutsara.